Habang tayo po ay pinapahiram ng Diyos ng buhay, ng lakas, samantalahin po natin na ito'y ipamuhay natin ng mahusay, masaya, at may pagpapasalamat. Dahil ayaw man natin o gusto, dumarating talaga yung pagkakasakit, panghihina ng katawan, at kung sabi nga ay minalas-malas ka ay kamatayan. Pwede tayong mauna, pwedeng yung mahal natin sa buhay, pero minsan mas gusto natin yung katabi natin ang mauna. Ano? At kasabay ng kamatayan nila ang pagguho ng ating mundo, nawawalan na rin tayo ng ganang mabuhay, masyadong malalim yung sugat na iniiwan sa puso natin kapag merong mahal sa ayo sa buhay na sumasakabilang buhay. Ito ang tema ng Genesis chapter 23 na pag-uusapan natin today. Tungkol ito sa kamatayan ni Sarah na pinakamamahal ni Abraham. Kaya muli, challenge ko kayo. Yan ang series natin. Chapter 23 na tayo. So, basahin nyo this week yung chapter 24 para may idea na kayo palagi. Every time na atin po itong pinag-uusapan. Ano po? So, today, pag-usapan natin Genesis chapter 23. Tumutukoy ito sa pagkamatay ni Sarah, ang pinakamamahal na asawa ni Abraham. So, let's start in verse 1 and verse 2. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. So Sarah lived 127 years, then she died. Ano ang ikinamatay ni Sarah? Hindi binanggit ng Biblia, pero sabi ng mga malilikot ang isip, baka daw na-stress. Na-stress ni Abraham. Kasi di ba sa chapter 22, binitbit ni Abraham ang kanilang anak, kaisa-isang anak, dinala sa bundok ng Moriah, papatayin. So nalaman ngayon ni Sarah yon, nalito siya, nagtaranta siguro habang siya nasa bahay, buti nakauwing buhay yung anak niya. So mula doon daw na-stress na, baka yun daw ang ikinamatay. Pwede, we don't know. Wala naman binagit ang Bible. Pwede naman yon ang haka-haka. Ganun naman yan. Ano po? Pero ako, mas iba ang aking pananaw kung bakit namatay si Sarah. Ang tingin kong ikinamatay niya, old age. Matanda na po kasi si Sarah sa kanilang panahon, yung 127, old age na po yan. Kasi sa kanilang panahon, ang buhay ng tao ay pinaigsi ng Diyos. God put a limit in human's life. At ang buhay niya iaabot na lang ng 120. Nakalagay yan sa Genesis 6:3. Sinabi ni Yahweh, hindi ko na ipahihintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao. Naghang po ba? Sapagkat siya'y makalaman, hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. So nagpasya ang Diyos na paiksiin ang buhay ng tao. So ang lifespan ng tao sa kanyang kasamaan, sabi ng Diyos, 120 na lang. Lumipas na yung panahon ni Adan na umaabot sila ng 900 plus. Pero actually si Sarah, lumampas pa nga siya sa boundary. Ang boundary 120, siya in 127. So may bonus siyang 7 years. Nangyayari naman yan. Halimbawa sa atin ngayon, di ba? Sabi ng Bible, Psalms 90 verse 10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. So ang boundary talaga natin is 70. Ngayon, sabi ng psalmist, minsan na may 80, kung malakas ka. Ngunit buong buhay namin punong-puno ng dus at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. So ang lifespan talaga ng tao, 70. Siguro meron dito mga 70 o magsi-70. Yun ang boundary. Ngayon kung lumampas na kayo ng 70, ibig sabihin may bonus na kayo. Ngayon kung lumampas pa kayo ng 80, doble-dobleng bonus na yon. Blessing na ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Ano po? Ganun na nangyari kay Sarah. Ano po? 127, nilampasan niya yung boundary. Pero mas madaming bonus yung asawa niyang si Abraham. Kasi si Abraham, 175.
So, ang bonus niya ay, ilan bali nun? 55. Diba ang bonus niya? Promise naman ng Diyos yun eh. Genesis 15:15, pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. So talagang promise ng Diyos kay Abraham, hindi lang siya bibigyan ng anak, hindi lang siya pagpapalain, hindi lang siya gagawing isang malaking bansa, kundi pahahabain din ang kanyang buhay at mamamatay siya na payapa. Meaning, sa katandaan din. Ano po? At nung mamatay ang kanyang pinakamamahal na asawa, anong ginawa ni Abraham? Umiyak. Diba? Nagluksa. So Abraham mourned because his wife Sarah died. Labis itong ikinalungkot ni Abraham. Alam nga namang magpaparty siya, namatay ang kanyang asawa. So natural lamang talaga na kapag namamatayan tayo, ang unang-unang reaksyon, maging malungkot, umiyak, magluksa, magdamdam. Yan ang kanyang naramdaman. Kasi yung taong matagal niyang kasama, buong buhay niya, namatay. So kung bibilangin natin yung mga kapatid, halimbawa, napangasawa niya si Sarah ng 15 years old. Kasi nung unang panahon naman, mga bata naman talaga nag-aasawa. So yung ganun sa kanilang panahon, nagaganap yon. Sa 15 years old, so meaning, 112 years niyang kasama si Sarah. Tapos ang layo-layo ng nilalakbay nila. So talaga namang napakalungkot nito, yung dati niyang kasama, araw-araw, namatay na. Verse 3 up to 4. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Hiteo. Pakiusap niya, ako'y isang dayuhan na nakikitira lamang sa inyong lupain. Kung maaari, pagbilhan niyo ako ng lupang mapaglilibingan ng aking asawa. So Abraham bought a land for Sarah's burial. Naghanap agad si Abraham ng pwede niyang paglibingan sa kanyang asawa. Bagamat ang lupaing Kanaan ay kanya. Diba sinabi ko sa inyo last week, promise kasi ng Diyos yun kay Abraham. Ibibigay niya yung lupain na yun sa kanya. Kaso, hindi pa ngayon. Future pa yun. Diba? Pararamihin mo ng Israel doon sa lupain ng Ehipto, then lalabas sila, tsaka palang kakamkamin yung promise ng Diyos. Pero kanya yun. Kanyang wala pa sa kanyang kamay. Kaya ang sabi niya sa mga taga roon, mga Hiteo, sabi niya, ako'y dayuhan lang sa lupain niyo. Wala akong sariling lupa. Kaya nga si Abraham, di ba, palakbay-lakbay lang kung saan-saan siya nakakarating. Kasi walang sariling kanya. Sabi niya sa mga Hittites, sabi niya, baka naman pwede niyo akong bigyan ng lupain na pwede ko namang paglibingan ng aking asawa. Verse 5 to 6. Sumagot ang mga Hiteo, kinikilala ka naming isang dakilang pinuno, pumili ka ng lugar na gusto mo para paglibingan ng iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa inyo ang bahagi ng inyong mapipili. So the Hittites shows respect to Abraham. Mataas ang pagkilala nila kay Abraham. Kaya naman, hindi siya nagdalawang salita. Sabi ng mga taga roon, Abraham, sige pumili ka. Kung saan mo gustong ilibing ang asawa mo, kagalakan naming ipagkaloob yun sa iyo for free. Yun ang kanilang regalo kay Abraham. Pumili ka kung saan mo gustong ilibing ang asawa mo, ibibigay namin yan sa inyo. Verse 7 up to 9. Bilang pasasalamat, yumuko si Abraham sa harapan ng mga tao at sinabi niya, kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo kung makiusap kay Efron na anak ni Sohar. Nais kong saksihan ninyo ang pagbilikot sa yungib na nasa tabi ng kanyang lupain sa Macpela upang ito'y gawing libingan. Babayaran ko siya sa husnong halaga. So Abraham had a particular property in his mind, the cave at Macpela. So may nagugustuhan na agad si Abraham na isang lugar na paglilibingan ng kanyang asawa, isang kuweba na noong unang panahon, gano'n naman talaga ang mga libingan, mga inukang bato, doon ilalagay yung mga labi ng mga mahal sa buhay. So sabi ni Abraham, may nagugustuhan akong isang libingan, yung kuweba, doon sa Macpela, na pag-aari ni Efron. Baka naman pwede niyo akong samahan sa kanya. At yun ang gusto kong paglibingan ng asawa ko, babayaran ko siya kung magkano ang halaga niyon. Verse 10 up to 11.
Nagkataong si Efron ay kasama ng nagkakatipong mga Hiteo sa may pintuan ng lungsod. Kaya sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, hindi lamang ang yungib, kundi pati ang lupang kinalalagyan nito, ibinibigay ko na rin sa inyo upang paglibingan sa iyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto. So Efron vowed to give the field and the cave to Abraham. Naroon pala sa karamihan si Efron. Siguro si Abraham magaling lang magparinig. Sabi niya, meron akong nagugustong lupa, yung lupa ni Efron. Samahan naman ninyo ako para bilhin ko yon. Naroon pala yung tao. Sabi niya, present. Sabi ni Efron, sige Abraham. Sabi niya, ibibigay ko na sa iyo yung kuweba. Hindi lang yon. Sabi niya, pati yung lupa na kinatitirikan ng kuweba, yung lupain na yon, ibibigay ko pa rin sa iyo for free. Paglilibingan mo sa iyong asawa. So naririnig ito ng mga tao, sabi niya, para maging saksi sila. Kasi nung unang panahon, wala namang kasulatan. Hindi katulad ngayon, pag ang lupa mo, walang sulat, walang papel, humanda ka, hindi iyon. Makukuha yan ng iba. Diba? Pero noon, basta merong mga saksi, sasabayin lang nila patutunayan, o yan, bigay ni Efron yan kay Abraham, kanya na yan. Usap lang, salita lang. Ngayong papel na ang nangungusap. Kung iyan, kahit matagal na panahon, iyo yan, tinitiran mo, alam ng maraming taong iyo yun, pero wala kang papel, hindi iyo yun. Pero noon, sinasaksihan lang ng tao, okay na yun sa kanila. Ikaw na ang may-ari. Verse 12 up to 13. Muling yumuko si Abraham sa harapan ng mga naro. Nakita niyo, mula kanina pa, walang ginawa yung mga tao kundi yukuan ng yukuan. Bilang paggalang at pagpapasalamat doon sa mga pabor na kanilang natatanggap. Sinabi niya kay Efron na naririnig ng lahat, kung maaari, pakinggan mo ako. Bibilhin ko ang buong lupain. Tanggapin mo ang tamang kabayaran upang mailibing ko roon ang aking asawa. So Abraham insisted to pay the cave and the land. Sabi ng mga taga roon, Abraham, pumili ka ng kahit alin ang gusto mong paglibingan ng asawa mo, ibibigay namin sa iyo. Kagalakan naming ibigay sa iyo. Sabi ni Abraham, meron akong gusto, yung lupa ni Efron, doon ko gustong ilibing ang aking asawa. Sabi naman ni Efron, sige Abraham, hindi lang yung kuweba, pati yung lupaing nakakasakop nito, ibibigay ko rin for free. Sabi naman ni Abraham, no, I insist. Babayaran ko ang anumang halaga ng lupain na yan. So magkano ba yan? Sabi ni Abraham. Hindi naman nagyayabang si Abraham, pero mayaman si Abraham, kaya niyang bayaran yun. Pero hindi siya nagyayabang, hindi naman siya tumatanggi, kundi gusto lang niyang bayaran talaga yung lupa. Mamaya ipapakita ko kung bakit niya gustong magbayad. Verse 14 up to 16. Sumagot si Efron kay Abraham, 400 pirasong pilak po ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan. Basta paglibingan na ninyo. Nagkasundo sila sa harapan ng mga tao'y tumimbang si Abraham ng halagang 400 pirasong pilak. Ayon sa halaga at sa laping umiiral noon sa pamilihan. So Abraham bought the cave and the land amounting 400 pieces of silver. So sabi ni Efron, ang halaga niya na Abraham 400 pieces of silver. Pero wag na natin pag-usapan yun, basta paglibingan mo. So, ayaw talagang magbabayad. Pero sabi ni Abraham, no, I insist. Kaya tumimbang agad siya ng 400 pieces of silver at yun ang kanyang ibinayad. Gaano ba kalaki ang lupang binili ni Abraham kay Efron? Diba? Hindi naman binanggit kung gaano kalaki yun. Pero, magkakaroon tayo ng ideya kung magkano ang ibinayad niya. Magkano ba ang 400 pieces of silver sa kanyang panahon? Sabi po ng mga hukom, 17, 10. Sinabi ni Mikals, kung gayon, dito ka na, gagawin kitang tagapayo at pari. Bibigyan kita, o meaning sa ibang salita, sa modern word, babayaran kita ng 10 pirasong pilak taon. Bukod pa sa damit at pagkain. So, libre siya sa damit, libre siya sa pagkain, pero ang bayad sa kanya, 10 pirasong pilak
taon-taon. So meaning, ang isang pirasong pilak lumalabas kulang isang taon. Diba? Yung isang pirasong pilak. So ilagay na lang natin para mas madali, isang taong pagtatrabaho ang isang pirasong pilak. Ganong kalaki ang halaga. So meaning, pag sinabi natin 400 pieces of silver, ilan yun? Pwede 40 years na pagtatrabaho. Diba? Ganong kalaki yung halaga ng kanyang binili ng isang ordinaryong manggagawa. So halimbawa, ilagay na lang natin sa mas mababa. 600 pesos a day, 20 days a month is 12,000 pesos. Times 400 pieces is equivalent to 4.8 million pesos. So, ganun ang halaga ng ibinayad niya kung ilalagay natin sa panahon natin. So, meaning, malaking lupain ang kanyang pinili kay Efron. Verse 21, ngayon, bakit ininsist ni Abraham na bayaran yun? Kasi sabi niya, libre na, bibigay ko na sa iyo. Sabi, hindi, babayaran ko. Magkano ba yan? Sabi naman nung may-ari, Abraham, mahal ito, 400 pieces of silver. Sabi naman ni Abraham, hindi, babayaran ko ba sa? Tumimbang agad. Meron pala siyang pera sa bulsa. 4.8 million. Mayaman talaga itong si Abraham. So why he insisted to pay the land? Bakit ini-insist niya? Kasi si Abraham ayaw niya ng libre. Genesis 14:21 up to the following. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo. Ngunit sumagot si Abraham, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taas ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi ako kukuha ng anuman sa inyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Mula noon, hindi tumatanggap si Abraham. Bakit? Kasi sabi niya, ang magpapayaman sa akin si Yahweh, ang Diyos na nasa langit. Kaya hindi niya tinanggap yun. Diba? Sabi ng mga taga roon, libre na. Ayoko. Baka sabihin nyo, kaya naman ako nagkaroon ng sariling lupain. Bigay nyo. Tatanaw pa ako ng utang na loob sa inyo. Ang tinatanawan ko lang ng utang na loob ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Abraham. Kaya ininsist niya na bayaran ito. Verse 17 up to 20. Kaya't ang lupang iyon ni Efron sa Macpela sa silangan ng Mamre, pati na ang yungib at mga punong kahoy sa paligid nito ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Hiteyong dumalo sa pagpupulong na iyon sa may pintuan ng lungsod. At inilibingan ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Macpela, silangan ng Mamre, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Ang lupang ang iyon at ang yungib na dating pag-aari ng Hiteyo ay binili na Abraham upang gawin niyang libingan. So Abraham buried his Sarah, his wife, in the cave of the field of Macpela. So nagkaroon ng unang pag-aari si Abraham na lupain sa Kanaan. Yung Kanaan, kanya talaga yon, promise ng Diyos, pero wala pa sa kanya. Nasa mga Hiteyo pa at mga Pariseo at kung sino-sino pa mga naninirahan doon sa lupain na yan, mga Philistines, etc., etc. Ngayon, sabi ng talataan, nagkaroon na siya ngayon ng sarili niyang lupain doon. Hindi natin alam kung gaano kalawak, pero meron siyang unang pag-aaring lupain na binili niya kay Efron. Tapos ang kwento, ano ang kwento ng Genesis 23 sa atin ngayon? Una, tatandaan natin palagi, this is the general message of chapter 23. The death of Sarah teaches us the reality of death. That death is real. It's not a joke. Totoo na mamamatay tayong lahat. Nakakabigla ba yun? Hindi nakakabigla. Lahat tayong mamamatay. This is the general message of 23 ng Genesis. That people live and people die. Na ang taong isinilang ay mamamatay. Diba? Realidad yan ng buhay. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag meron kayong narinig na namatay, huwag kayong ma-shock. Natural, buhay siya, mamamatay siya. Ang nakakabigla, yung patay, 3 araw nang nakalibing na buhay, yun ang nakakabigla.
Doon kayo masya-shock. Pero 3 araw nyo ng pinaglalamayan, bumangon. Nakaka-shock yun. Pero yung, uy, patay na pala siya. Hindi ba kayo ma-shock? Natural yung buhay siya. Ang kasunod, mamamatay siya. Kaya yung katabi niya, pag nabalitaan yung namatay, huwag kayo masya-shock. Buhay siya eh. So natural, mamamatay siya. Diba? So yun ang ibig sabihin. Kasi nga, yun ang itinuturo sa buhay natin ng Genesis 23. Yung realidad ng kamatayan ng tao. That people live and people die. Kaya dapat siniseryoso yan sa buhay natin. So anong mga realidad ng kamatayan ang itinuturo sa atin? Of course, number 1, that death is 100% sure. Death is sure, but the date is uncertain. Hindi lang natin alam kung kailan, pero sigurado siyang darating. Kaya wag maiinip. Darating at darating yan. 100% sure tayo. Sabi nga ng statistic, di ba? 10 out of 10 people die. Ganong kasigurado yan. 10 kada 10 tao namamatay. Babawian tayo ng buhay. Nakita yung sabi ng verse 1? Sabi ganito, nabuhay si Sarah ng 127 taon, namatay siya. Nakita nyo? Nabuhay, namatay. Nabuhay, namatay. Tayo, nabuhay tayo. So anong kasunod? Mamamatay tayo. Kasi ang taong nabuhay, ang kasunod, mamamatay siya. So Sarah lived and Sarah died. 100% yan. Ang difference lamang mga kapatid, mas mahaba ang buhay nila noon kaysa sa atin. Di ba? Mas mahaba sila noon. Bakit kaya mahaba ang buhay nila noon? Eh siguro dahil walang pollution. Tsaka mga kinakain nila. Di ba? Mga pagkain nila noon, mga prutas at gulay. Eh tayo, ang mga gulay at prutas natin, saksakan na ng kung ano-anong mga chemical eh. Pero mo, 3 buwan na ang mansanas, eh malutong pa. Ano? Di ba? Oh, kung saan-saan na nangyari, wala naman mansanas dito sa atin, kung saan-saan pagaling, pero ilang buwan na rin sa rep, pero malutong pa. Bakit? Oh, hindi ko alam, kayo nang bahala roon, di ba? Ang ating mga gulay, di ba? Eh, noon, ang mga siguro mga pagkain nila, mga sapaw-sapaw lang eh. Eh tayo, mga pagkain natin, chop suey na, kung ano-ano ng chemical lang naroon. O kaya tayo ay napapadali. Ano po ang ating mga buhay? Ang mga pagkain natin, puro preservatives. Bakit ang mga luto nating mga pagkain ay kung ano-anong nilalagay? May betchin, may mga magic sarap, ganyan. Eh siyempre para sumarap. Sabi nga nila, mas masarap ang pagkain, mas delikado. Di ba? Kasi mas maraming mga chemicals yun. Di ba? Para sumarap siya. Di ba? Ilang pirasong betchin kaya ang nilagay dyan. Di ba? Para sumarap. O, ganun lang naman yon. Kaya tayo dumadali ang buhay natin. Because food we eat makes us healthy or unhealthy. Ang kinakain natin, yan talaga ang nagbibigay sa atin ng kalusugan or sakit. Nagkakasakit tayo. Alam mo, bigla ka nagkasakit sa bato. Bakit? Bigla na lang bang nagkaroon yun? Siyempre, dahil sa kinakain natin. Ba't tayo may sakit sa atay, sa baga, naging diabetic ka? Bakit biglang na high blood ang isang tao? May kinain siyang hindi tama. Bakit biglang na mag-aampaa, hindi makalakad, di ba? Biglang yung gout niya ay biglang umantak, sabi nga nila. Eh may kinain siyang hindi tama kagabi, kaya wala siya ngayon sa kapilya. O ganun ang point. Lahat kasi ng kinakain natin nakakaapekto sa ating kalusugan. Di ba? Ibang-iba sa kanilang panahon. Pero listen mga kapatid, gaano mang kahaba ang buhay nila? 127 si Sarah, namatay pa rin. May hangganan pa rin, may limit pa rin because death is 100% sure. Ecclesiastes 7 verse 2, death is the destiny of everyone. The living should take this to heart. Huwag daw aalisin sa puso yung tinatawag na kamatayan. Dapat alam natin palagi na ang uuwian ng bawat isa sa atin, kamatayan. Hindi na kailangang ulit-ulitin yon. Sabi nga ay, kailangan pa bang i-memorize yun?
Dapat alam na natin yan palagi na ang buhay natin ay pansamantala lang. Hindi tayo panghabang buhay sa mundong ibabaw. Listen, hindi lang si Sarah ang namatay. Tayo rin mamamatay. Yang katabi mo, mamamatay din yan. Ano po? Sabi nga ni Leo Buscaglia, no one gets out of this ako at sumisira sa pangako. Iisa ang kinasasapitan ng lahat habang ang tao'y nabubuhay panay na kasamaan ng kanyang iniisip at ang hahantungan ay kamatayan. Iisa lang daw ang kasasapitan ng lahat. Yung matuwid at di matuwid, ang naghahandog at hindi naghahandog, yung marunong at hindi marunong, yung mabait at hindi mabait, yung nagkakapilya at hindi nagkakapilya. Iisa lang ang pupuntahan, kamatayan. Kasi walang pinipili ang kamatayan. Nagaganap yan sa lahat. Si David nga namatay din eh. Si Abraham namatay. Si Daniel namatay. Ang mga propeta nangamatay. Ang mga apostol na mga matutuwid sa harapan ng Diyos nangamatay. Tapos ikaw hindi. Diba? Hindi pwede yon. Kasi lahat tayo mamamatay. Pakiremind ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, mamamatay ka rin. Sige na, baka nakakalimutan niya. Yung iba with feelings pa, ano? Talagang, gustong-gusto niya yata. Ano? Sanayin ang sarili na humarap sa kamatayan. Mahalaga yun. Minsan dumalaw kayo sa Tanay, sa St. Peter doon, may mga kabaong silang nakatayo. Mag-selfie kayo ron. Diba? Sanayin ang sarili. Pumikit kayo ng konti, gumanon, picturean ninyo ang sarili nyo. Bagay ko kaya? Di ba? Sinasanay na ang sarili dahil yun talaga ang pupuntahan natin. Diba? Wala namang panghabang panahon sa atin sa mundong ibabaw. Sooner or later, we don't know kung kailan, pero lahat tayo hahantong sa kamatayan. So go to funerals, ugaliing pumunta sa lamayan para magkaroon tayo ng ideya na ganun pala ang nararamdaman pag namamatayan. Ganun pala ang itsura pag mamamatay. Diba? So nagkakaroon tayo ng ideya. Diba na magkaka-ideya pa tayo kung anong funerary ang kukunin natin. Pangit ang ayos nila rito. Ibang punerary ang kukunin ko pag ako. Diba? Saan na pagkahandaan natin ng lahat? Mga ngaral 7:2. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay itinakdaring mamatay. Sabi ni Solomon, mas dalasan niyong pumunta sa bahay ng lamay, sa bahay ng may burol, sa bahay na may lilibing, kesa sa mga party-party. Tayo, puro handaan ang gusto natin. Diba? Pag may patay, ayaw natin pumupunta. Diba? Ang dami mga namamatay na kapatiran, hindi naman kayo pumupunta. Kaya pag kayo namatay, kakaunti rin ang pupunta sa inyo. Kasi hindi kayo nagpupunta. Dalasan ninyo ang pagpunta sa mga namamatay. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, para matuto kayo at maalala niyo na kayo man ay itinakdaring mamatay. So we must be ready anytime for our love. Buhay si Sarah ng 127 na taon, namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Take note, ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Labis na ikinalungkot. Ito kasi ang common na pakiramdam ng isang taong namamatayan. Kasi may valid reason sila to cry, to be sad, to mourn, kasi yun ay mahal mo sa buhay. Kaya nung mamatay si Sarah na pinakamamahal ni Abraham, matagal niyang kasama, matagal niyang asawa, diba? Ngayon ang sabi niya, lubos niya yung ipinagluksa, ikinalungkot, at ipinagdalamhati. Kahit nga ang Panginoong Jesus nung mamatay ang kanyang best friend na si Lazaro, sabi ng 1:11:35, tumangis si Jesus. Yung pagtangis ay hindi yan basta pag-iyak. Masakit na pag-iyak yan. Malalim na pag-iyak. Sobrang pag-iyak. Yan ang ibig sabihin ng pagtangis. Hindi sinabing umiyak si Jesus. Kasi pag umiyak, normal, common. Diba? Pag sinabing tumangis, masakit yun sa loob. Diba na pagdadalamhati dahil namatay yung kanyang pinakamamahal na kaibigan na si Lazaro. So nag-set si Jesus ng good example na kapag namamatayan ng tao, meron silang valid reason to cry, to be sad, to mourn. Kaya alam nyo, pag may namamatayan, tigilan nyo yung kakasabi ng
Tana, huwag ka nang umiyak. Diba? Ba't mo pipigilan? May valid reason silang umiyak. Alam mo, pag may namamatayan at umiiyak, dapat ang sinasabi, sige lang, iiyak mo yan. Ibuhos mo. Parang nangaasar ka pa. Itodo mo. Ganyan. Titigil din yon. Pwede pa naman buong araw umangal-ngal yun. Mapapangal din ang bibig niyan. Titigil din ang luha niyan. Diba? Bakit mo pipiitin? May valid reason siya to cry. Kailangan mo siyang i-encourage pang umiyak para maubos ang kanyang luha, maubos ang kanyang pait sa kanyang kalooban, then mamaya tatawa na siya. Kaya binibigyan natin ng ganung mga, kahit sinong nagdaramdam, sabihin niyo, sige lang, umiyak ka. Go on. Huwag mong pipiitin. Kailangan mong ilabas yan. Diba? Yun ang kailangan natin ginagawa. Tayo kasi mga Filipino, diba? Pag may namamatayan, mema lang. May masabi lang tayo. Ganon tayong mga Filipino, may masabi lang. Sasabihin natin sa umiiyak, tahan na, yung asawa mo parang natutulog lang naman. May natutulog bang nakabarong? Di ba? Subukan nga ninyong matulog na nakabarong. Napakahirap kaya nun. May natutulog bang nakabarong? Di ba? May natutulog bang nakagown? Subukan nga ninyo yung mga kababayan, mag-gown kayo natutulog. Napakahirap kaya niyan. Tahan na ang asawa mo nasa langit na. Kung wala, paano na yon? Di ba pinaasa mo siya? Tahan na, una-una lang yan. Bisa ganun pa tayo, una-una lang yan. Kung bigla ka sagutin, mauna ka kaya. Di ba? Ang totoo mga kapatid, yung presence lang natin, okay na yon. No need to talk. Hindi natin kailangan magsalita. Basta narong ka, hagurin mo lang ang likod niya. Tama na yun sa kanya. Diba? Lalo na sa mga taong nagdaramdam. Genesis 37, nung ipagpalagay na namatay si Jose, anong naramdaman ng kanyang tatay na si Jacob? Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit. Nagsuot ng damit pang luksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng niyang mga anak. Ngunit, patuloy ang kanyang pamimigati. Anong sabi niya? Mapupunta na ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Buong buhay ko, sabi ni Jacob, hanggang kamatayan na, dadalhin ko na yung lungkot na ito dahil sa kamatayan ng anak kong si Jose. Bagamat hindi pa naman patay si Jose. Diba? Yun lang naman ay kagagawa ng kanyang mga anak. Diba, na kapatid ni Jose, na ibinenta siya at ipinalagay na patay. Ngayon, siyempre, iniisip ng tatay, patay na nga, kaya naman nagdalamhati siya, nagluksa, at ang sabi niya, buong buhay ko at kamatayan na dadaling ko ang pagluluksang yon. Kasi nga, yun ang bunga ng pagkawala ng mga mahal sa buhay natin. Si Job, ano ang naging reaksyon niya nung mamatay ang kanyang 10 anak? Job 1, 20-22. Tumandig si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay. Siya rin ang kukuha. Puriin si Yahweh. Ano ang unang reaksyon ni Job bago siya nagpuri at sumamba sa Diyos? Nagluksa. Yung pag-aahit ng ulo, yan po ay simbolo ng kanyang pagtangis at pagluha sa Diyos. Pagluluksa yun. Diba na kanyang ginawa? Kasi nga, may valid reason siya to cry, to be sad, na maramdaman yung bagay na ito. Kaya naman yun ang kanyang ginawa. So nagdalamhati siya, pero after that, sumamba siya sa Diyos. Yan ang maganda kay Job Pagkatapos siyang umiyak, pagkatapos siyang lumuha, life must go on. Life must continue. So he worshiped the Lord, he praised the Lord. Yan ang kanyang ginawa. Bakit? Anong prinsipyo ni Job? Nakita yung prinsipyo ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, siya ang kumuha, purihin siya. Binigyan niya ako ng 10 anak, kinuha na niya, praise the Lord pa rin. At least nakaranas ako ng mga panahon at pagkakataon na meron akong 10 anak. Diba? Pero iniluha niya yon, idinalamhati niya, pero ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay. Number 3, wife Sarah. At magkano ang lupang binili?
400 pieces of silver na ipinapalagay natin sa panahon natin na 4.8 million pesos. Napakamahal ng paglilibingan ni Sarah. Imagine nyo, napakamahal. Kasi nga, mahal magkasakit, pero mahal ding mamatay. Mahal ang lupang paglilibingan. Mahal ang punerarya. Tama? Mahal ang mga kukutin. Imagine mo, 3 araw, 3 gabi kang ibuburol. Diba? 3 araw kang may kukutin. Ilang beses kayong bumibili ng butong pakwa, ng mais, ng mani. Diba? Mga demanding pa kung minsan yung mga nakikipaglaban. Wala na dito, magchichismisan pa, di ba? Doon sa patay, doon sa napakadalang ng labas ng mais. Ganyan pa yung mga nakikipaglamay Talagang pinagkukumpara pa. Doon may kukuti na, may sesto pa mayat maya. Sasabihin pa, pinagkukumpara pa, mga demanding ang mga nakikipaglamay ngayon. Diba? Pero magkano yan? Magpapatinapay ka. Noon, medyo mura-mura yung mga biskwit na malalaki, yung lata. Ngayon, hindi na uso Ngayon, cupcake na. Imagine mo, magkano yung ganyan. Diba? Mas mahal ngayon. Yung mga kukuti natin. Tapos, binubulsa lang. Diba? Kaya minsan, maganda yata may taga-kap-kap dun sa may dulo. Lahat na nakipaglamay. Kapkapan mo na ang bulsa, baka merong mga mani. Minsan ganun ang ginagawa. Binabalot yung sopas. Kumain na kasi siya. Pero syempre, kukunin pa rin yung isinerve after gawain. May sopas, may dalang plastic, balot. Di ba? Imagine nyo, wala ka ng abuloy, nagbabalot ka pa. Luging-lugi sa iyo na matayan. Di ba? Ganun na nangyari. 3 gabi kang naroon. 3 gabing lugi. Yung namamatayan sa atin. So, napakahalaga na ang bawat isa po sa atin ay nakikita natin na magastos talagang mamatay. Napakamahal niyan. Masakit na sa kalooban, masakit pa sa bulsa. Kaya di ba maraming mga patay hindi agad na ililibing? Tapos hihingi ng permit sa barangay, manghihingi sa bawat bahay para maipalibing ang kanyang mahal sa buhay. Kaya kung pinag-iipunan ninyo ang pang-birthday party nyo, pag-ipunan din ninyo ang pang-punerarya ninyo. Pinag-iipunan yan. Para yung mga mahal sa buhay natin, naiiwan natin, nalulungkot lang sila kasi wala na tayo. Pero hindi sila sobrang nasasaktan kasi hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pambabayad sa lahat ng ginastos nila doon sa burol mo. Diba? Doon sa 3 araw, kung minsan 1 week pang burol. Diba sa atin? Ganun ang gagawin natin. Pinaghahandaan yan. Diba? Yung ating pong mga gagastusin. Kaya nakakatuwa yung mga kapatiran nating meron ng meron ng mga plan, di ba? May mga plan na. Huwag tayong babanggit, baka sabihin nyo ako ay agent ng sa akin pa kayo kumuha. Hindi ako agent, Pero ibig sabihin natin, nakakatuwa yung meron ng mga sarili-sariling mga kabaong. Sino dito may kabaong na? Yung totoo, taas ng kamay. Dapat proud kayo. Hindi pa naman natin ipagagamit. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman natin pagrarasal na ipagagamit na sa inyo. Lagi ko kinukwento sa inyo, kaming mga tagapangaral ng Rizal, hindi nyo iintindihin sa kabaong. Diba? Una na naming naging kabaong yung kay Brother Clark dati. Diba? Nung sumunod, meron na kaming isang natapos, tapos may 2 matatapos na. Yung isa sa akin nakapangalan yun. Nakapangalan lang. Kasi siyempre, hindi pwedeng ipangalan sa iba. Pero sa iba yun. Hindi akin yun. Pinangalan lang sa akin. Matatapos na yun. Ilan na ang kabaong namin? 3. Imagine nyo. Pero walang gustong gumamit pa wala pang gustong gumamit. Pero may 3 kabaong na kami. Imagine nyo yun. Kahit magsunod-sunod dyan, may 3 na. After nyan, kukuha uli kami ng 2. Imagine nyo. Kasi hindi na mamumroblema. May kabaong na ang mga tagapangaral. Kasi pinag-ahandaan. Realidad yan Mamamatay tayo. Maggastos siya. Magkano ba ang punerarya ngayon?
Kung medyo ano ka, gipit, 50,000, medyo okay na. 'Di ba? Pero pag talagang gusto mo 100, 150, kaya medyo maganda-ganda na ng konti, 'di ba? Kasi mahal 'yan. Mahal ang kabaong, mahal yung punerarya na yan. So, saan natin kukunin yon? Kaya pinaghahandaan yon. Nag-iipon na kayo, kung may alkansya kayo, nakalagay pang punerarya. Maguhulog kayo ron. Oh, pinaghahandaan. Ito ay pangkukutin. May ganon. Oh, meron na tayong pangkamatayan natin. Kasi pinaghahandaan yon. Kailan natin paghahandaan yan? Pagpatay tayo. Di ba? Kasi maggastos yan. Buti nga tayo dito sa Cardona, may lupa pa tayo. Kung may punerarya na kayo, halimbawa ako, may punerarya na, kahit sa apartment lang ako, no problem. Hindi ko kailangan ng apartment lang is okay. Kahit pa dumpang 6 na palapag, okay lang. Kasi hindi naman ako taga ron, taga-langit ako. Pero ang ibig nating sabihin, pinaghahandaan. Kasi maggastos yan. Nakita niyo si Abraham, ang mahal-mahal ng gastos na sa kanyang paglilibing ng kanyang asawa. 400 pieces of silver. Another, death is a time of separation. Iba ang mundo ng patay, iba ang mundo ng buhay. Kaya nga si Abraham naghanap agad ng paglilibingan sa kanyang asawa. Bakit? Kasi hindi pwedeng magsama sila ng asawa niya. Kasi patay na siya. Because that means separation. Paghihiwalay. Diba? Paghihiwalay yan. Bagamat yung paghihiwalay natin is temporary lang. Pansamantala lang yun. Kaya ang ganda-ganda ng principle ni David Nung mamatay ang kanyang anak, sabi sa 2 Samuel 12:22-23. Sumagot si David, nung buhay pa ang bata, ako'y nag-aayuno, tumatangis, sa pag-asa kong kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw ay susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. Grabe, nakakabilib ang kanyang prinsipyo sa buhay. Sabi nung kanyang mga tauhan, ano po yung ginawa nyo? Kumain kayo, naligo kayo, nagbihis kayo, sumamba kayo sa Diyos, patay ang anak nyo. Sabi naman ni Abraham, nung buhay pa ang bata, natural, mag-aayuno ako, iiyak ako sa Diyos kasi may pag-asa pa siyang mabuhay. Pero ngayong patay na, kahit ilang dramang ubusin kong luha, kahit maglupagi ako sa lupa, hindi na siya babalik. Kasi yung anak kong patay, hindi na babalik sa akin. Pero, susunod ako sa kanya. Grabe ang principle niya. Nakita nyo? Alam ni David na hindi pwedeng magsama ang buhay at patay, pero pwede tayong sumunod. Sooner or later, susunod tayo. Yan ang ibig sabihin. Kasi nga, ang ibig sabihin ng death is separation. Kaya sabi ng James 2:26, the body without the spirit is dead. Kung yung espiritu mo, aalis na sa katawan mo, magse-separate na sila, body and spirit, you're dead. Patay ka na. Kasi nga, ang ibig sabihin ng kamatayan is separation. Separation of body and spirit. Separation of the dead and the living. So kapag meron ng paghihiwalay, kamatayan na yun. And of course, death is time of sharing. Panahon ito ng pagtutulungan. Nakita nyo, sabi nung mga Hittite, sabi nila, Abraham, pumili ka ng gusto mong lupain. Gusto mong paglilibingan ng asawa mo, ibibigay namin sa inyo. Kagalakan naming ibigay. Sabi ni Abraham, meron ako nagugustuhang maganda, pero babayaran ko. Sabi naman ni Efron na may-ari, hindi lang yan ang ibibigay ko sa iyo, pati yung lupang nakapalibot dito. Sabi ni Efron, libre. Nakita nyo? Si Abraham lang naman ang mapilit magbayad. Pero yung mga taga roon, nag-share sila. Kasi ang kamatayan ay panahon ng pagtutulungan. Pagbibigayan, di ba? Pagtulong sa mga nangangailangan, lalo sa ganyang mga sitwasyon. Lalo na tayong mga Filipino, ang gagaling natin sa ganyang mga panahon. Pag may namatay, anong ginagawa agad natin? Pupunta tayo doon sa namatayan. Anong ginagawa? Pinaglilinis sila ng bahay, inaayos, nagbububong, nagtatalatag. Ganyan talaga tayo. Tumutulong tayo
Hindi man tayo makapag-abot, at least meron tayong manpower na ibinibigay sa kanila. Tapos tutulong tayo sa gabi-gabing pagluluto ng kanilang mga ipapakain, whatever. Diba? Pagtutulungan tayo kasi nga, yung kamatayan ay panahon ng pagtutulungan natin. Basta may namatay sa mahal natin sa buhay, tinutulungan natin. Lalo na tayo bilang church. Pag may namamatay, dapat tinutulungan talaga natin. Pag may namatay, punta agad tayo. Anong kailangan, anong dapat gawin, anong pwede nating maitulong sa kanila. Bukod sa mga pinansyal na mga pangangailangan, yung manpower natin, kailangan nila. Kasi gumagaan yung dalahin ng taong namamatayan pag marami ang tumutulong at nakikiramay. Gaya ng mga example sa Bible. John 11:19, nung mamatay si Lazaro, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother Lazarus. So nung mamatay si Lazaro, maraming nakikidalamhati kay Maria at kay Martha. Kaya kahit malungkot sila, naiibsan yung lungkot. Kasi maraming nakikiramay. Luke 7:12, and he approached the town gate. A dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. May ililibing na isang bata, mugto na ang mata ng nanay, pero maraming nakikipaglibing. Di ba sabi ko nga sa inyo mga kapatid, masakit ang mamatayan. Pero gumagaan at hindi masyadong bumibigat dahil maraming tumutulong at nakikiramay. Hindi yung ang bigat-bigat na ng loob mo tapos wala pang nakikiramay sa'yo, lalong bumibigat. Kaya alam nyo, napakahalaga na kapag may namamatayan, talagang naroon tayo to help them. Diba? Para matugunan yung pangangailangan nila, maramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa ganung mga panahon at sitwasyon ng kanilang buhay. Kaya tayo nagtutulungan, nagdadamayan tayo. Diba? Kapag may nakita tayo at nalaman agang kapatirang namatay, punta agad. Tumulong tayo sa anumang pwede nating maitulong sa kanila. Diba? So tayo nakikidalamhati sa mga taong naiiwan. Alam niyo sa amin, lagi ko rin na ikukwento sa inyo, basta as soon as possible na may namatay sa amin, ang mga barangay tanod, lalakad agad sila. May dala silang sako, may dalang kwaderno, notebook, panlista. Kasi naniningil silang 20 pesos agad. Noon pa yun, hindi ko alam kung magkano ngayon. Matagal na ako wala sa amin. Tapos, punta agad, may namatay si ganyan. Sasalok agad ng isang salop na bigas, bigay. Lilibutin lahat ng bahay yun. Kaya ang ending, may pasimula agad yung bahay na namatayan. May bigas agad siya na pansaing, nakakainin nila at ng lahat ng nakikitulungan at may konting pera bukod pa dun sa mga susunod na mga abuloy na kanilang tatanggapin. Maganda yun. Sa atin dito sa Cardona, pag may namatay, anong gagawin agad? Isang banyerang kanduli. Oh, ganyan, ano? Isang sakong upo. O, ganyan. Ano? Kung anong pwedeng itulong. Kasi malaking bagay yun, malaking tulong doon sa mga namamatayan. Diba? Kailangan yun. Yung pagdadamayan at pagtutulungan natin. Hindi yung nagbabalot ka na, hindi ka pa nag-aabuloy. Ano, wag malulugi yung mga namamatayan sa atin. Ano? Tingnan mo katabi mo, mukha bang siya yung nagbabalot? Di ba? So napakahalaga kapag may namamatayan, nagtutulungan. Si Abraham, hindi siya pinabayaan ng mga taga roon. Sabi ng mga taga roon, ano mang gusto mong lupain, kunin mo, paglibingan mo. Si Abraham lang ang makulit na magbayad. Pero lahat ng taga roon, they insist na wag mong bayaran, regalo namin yan sa iyo. Kasi ang kamatayan ay panahon ng pagtutulungan. Kaya wag nating sayangin ang panahon. Every time na meron tayong mga kapatiran na namamatayan, ano man ang pwede nating itulong natin. Para kung nalulungkot man sila, nagdadalamhati man sila, nararanasan nilang hindi sila nag-iisa sa panahon ng kanilang mga pagdadalamhati. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Tandaan niyo palagi, death is 100% sure. Mangyayari yan. At kapag nangyari siya, huwag tayong mag-alala. Panahon yan para tayo lumungkot. It is a time of sorrow. Meron tayong valid reason to cry, to mourn. Diba? So okay lang 'yon. Huwag
Huwag niyong pipigilan ng luha pag kayo naluluha. Ano po? It's a time of separation. Ihiwalay tayo sa patay. Hindi pwede magsama ang buhay at patay. It's a time of spending. Paghandaan natin. But more than that, wag lang natin pag-ipunan ng buhay sa lupa, kundi higit sa lahat, paghandaan yung buhay na darating at panahon ito ng pagtutulungan. Kaya dapat pinaghahandaan ang kamatayan natin. Hindi natin alam kung ilang araw pa tayo, ilang linggo, ilang buwan, o ilang taon pa tayo sa mundong ibabaw. We don't know. Wala naman nakakaalam. That is sure, but the date is uncertain. Kaya iba yung handa tayo na harapin ang kamatayan. Lord, thank you po dahil napakabuti po ninyo sa amin. Ang salita ninyo, laging angkop sa pangangailangan po namin. Hindi kayo nagkukulang ng paalala, hindi kayo nagkukulang ng aral sa bawat isa. Thank you po sa buhay ni Sarah. Thank you sa kanyang kamatayan. Thank you sa kanyang kwento na pinagkuhanan po namin ng mga aral at leksyon sa buhay po namin upang patuloy naming maalala na kami man ay mamamatay. Kaya higit sa lahat, mapaghandaan po namin ito. Kaya dalangin po namin, kung hindi man kami ang namamatay at yung mga tao sa paligid namin, maiparamdam naman po namin sa kanila ang pagmamahal, pagtulong upang ano man ang kanilang dinadala magpas hanggang ngayon ay patuloy silang makaramdam ng pagsuporta po ninyo at pagtulong sa pamagitan po namin at ng bawat isa na nagpapakita ng pagmamahal para po sa kanila. Muli po Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang Cardona Church of Christ at ang lahat po ng nakikisubaybay ng aming pong live streaming. Muli, ang blessing po ninyo sumaganan sa aming Jesus' mighty name. Amen. Natili po tayo